Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang tunay na kahulugan ng church? And may concept po ito na church. The word church is the New Testament Greek is ecclesia, which means called out ones or assembly. The term church also refers to the people of God, the community of all true believers for all time. It is a living organic movement with the aim of fulfilling God's mission of redeeming the nation. And makikita po natin ito sa Matthew chapter 16 verse 8. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades I will not overcome it. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Una po sa ating teaching, first teaching that the church is the people of God, not a sect, religion, or building. So, yung church po na tinatawag or na yung word po na church na alam natin, ito po yung mga tao ng Panginoon, yung mga anak ng Panginoon, at yung mga nananampalataya sa Kanya. Hindi po to isang sector or isang relihiyon na mayroon tayo, at hindi rin po ito building o ekstrukturang matatawag. Sa second teaching naman po, the church is the body of Christ, a living organic movement. So, yung katawan po ng Panginoon is yung church po na tinatawag natin. Isa po itong buhay na katawan ng Panginoon, and tayo yung mga tao na nananampalataya sa Panginoon na nasa church. Tayo yung organic movement na gumagalaw sa nagpa-function sa katawan ng Panginoon. So, sa third teaching naman, the church mission is to transform the nation, making non-followers into followers of Christ. So, yung church po, may mission po sila na inagampanan, and ito po yung mission na lahat ng non-followers ng ating Panginoon is ma-turn natin sila into followers of Christ, na sinasamba nila ang ating Panginoon. Ngayon naman po sa application naman po, first application, start a church planting movement like that of the New Testament. So, kung magsa-start ka po ng isang church, gawin mo po ito sa pamamalakad gaya ng sa bagong tipan na nasa Biblia. Kung paano po malakad yung church sa bagong tipan. So, sa second application naman, start a Bible study group and call it a church. Yung mga kaibigan mo, kaya every time na nagtitipon-tipon kayo, gumawa ka ng Bible study about your group. And pwede nyo itong matawag na church, kasi nga, ang church hindi lang naman siya structure na pupuntahan. Yung pagtitipon-tipon pa lang na pinag-uusapan si God, matatawag na itong church. So, sa third application, start pursuing your highest potential as a servant of Christ. So, ngayon pa lang, maging masaya ka na sa buhay mo na meron ka sa pananampalataya mo sa ating Panginoon, sa pagiging servant na mas mataas pa. So, sa discussion na po tayo. What will you change in your life if you fully embrace your role in the church as an active movement rather than just a place to attend? So, ibabaguhin ko po sa sarili ko is yung pagiging siguro tamad, na sa ibang bagay tinatamad ako. Pero siguro, ngayon, mas nababago ko na yung sarili ko na mas nagiging masipag ako sa pananampalataya sa ating Panginoon. And then, lamang po for today's discussion. Thank you for watching.